At heto na nga po mga kaistorya, nagawa po ni PBBM ang isang napaka-imposibleng bagay na hindi na kayang gawin ng sinumang naging presidente ng Pilipinas sa nakalipas po na 20 taon lang naman. Mga imposibleng bagay ito mga kaistorya na hindi aakalain ng mga Pilipino na makakaya palang magawa ng presidente natin. Iiyakan na naman ito, babatikusin na naman ito, gagawan na naman ito ng fake news ng mga didilis. May bago ba? Wala na mga kaistorya. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike at sa mga bagong viewers po natin kung gusto niyo ang ganitong klase ng content ay maaari po kayong mag-subscribe. Mag-umpisa na po tayo. Nag-post si PBBM. Heto po yan. Maraming salamat Lucena. Ang Pilipinas ay isa na ngayon sa pinakamabilis lumago na ekonomiya sa buong Asia. Totoo ito mga kaistorya. Base po sa sinabi po ni Moody's Analytics, isang kilalang institusyon sa buong mundo. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang mga ebidensya sa sinasabing ito ni PBBM. Naitala rin natin ang pinakamababang unemployment rate sa halos 20 taon. Si PBBM lang ang nakagawa niyan at patuloy ang pagpapatayo natin ng mga kalsada, tulay, pantalan at irigasyon sa buong bansa. Lahat ng ito ay para sa sambayan ng Pilipino. Hindi pa kasama dyan mga kaistorya yung flagship project ng Pangulo na pabahay sa milyon-milyong sambayan ng Pilipino. Isipin ninyo ha, si PBBM lang po ang nakagawa niyan at trilyon-trilyong piso po na halaga ng pera ang ini-allocate na ng gobyerno natin sa mga nakahanay, nakalinya at ginagawa ng mga project infrastructures ng administrasyon ni PBBM. Siguruhin nating magtuloy-tuloy ang progreso sa tulong ng alyansa para sa ating pamilya, sa kinabukasan at sa bayan nating minamahal. Ito po yung picture oh. Grabe po, dinumog ng tao sa Lucena ang alyansa po ni PBBM. Oo, mga kaistorya, malakas ang suporta ng sambayan ng Pilipino sa administrasyon. Anyway, mga kaistorya, totoo naman yan dahil sa survey, 75% ng mga Pilipino'y pumapabor doon sa mga kandidato ngayon na ipinaglalaban ang West Philippine Sea. Ayaw nila sa mga pro-China. Hoy, di ba mga kaistorya? Ito na po ha. Yung balita po ni Moody's Analytics na ibinalita naman online ni Philippine News Agency. The Philippines is one of the fastest growing economies in Southeast Asia this year. An economist from Moody's Analytics said Wednesday, I think Philippines kind of stands out as one of the fastest growing economies in Southeast Asia. Tayo daw po yung nag-stand out sa lahat ng bansa sa Southeast Asia. Oy, kita ninyo. And speaking mga kaistorya, alam niyo bang mas mataas po ang porsyento ng economic growth rate ng Pilipinas kaysa sa China? At alam niyo bang mas mababa po ang unemployment rate ng Pilipinas kaysa sa China? Uy, totoo yan mga kaistorya. Sa Pilipinas ay single digit lamang ang unemployment rate, samantalang sa China, double digits po mga kaistorya. O kita ninyo, magagalit na naman dyan yung mga modern makapili. Totoo naman yan. Kahit pa sinungalingan nila. Ang magagawa lang ng mga yan, mag-fabricate ng kwento na walang pinapakitang ebidensya. Hindi kagaya po ng inyong lingkod. Bawat sinasabi natin, may binabasihan tayong lihitimo mga kaistorya at ipinapakita natin mismong sa video natin. Para wala na silang masabi pa. Sabihin na naman nilang fake news tayo, nakikita naman ang ebidensya. Di ho ba mga kaistorya? Yan ang kagandahan dito po sa atin pong channel. Maging sa unemployment rate po mga kaistorya sa Pilipinas, napakababa. Ibig sabihin sa mga proyekto, sa mga programa ng administrasyon ni PBBM at sa mga foreign direct investments, mga negosyo na nagtayo dito sa Pilipinas, nahakot ng administrasyon ni PBBM, milyong-milyong Pilipino ang nagkatrabaho. Ganyan po kagaling mga kaistorya ang presidente natin at maging yung mga magsasakay tinutukan. Oo, sarili na nila mga kaistorya ang kanilang lupa yung sinasaka at binayaran pa yung pagkakautang yung moroso. Saan ka pa? O, ito pa po mga kaistorya ha, yung sinasabi po na inflation rate
pagkataas-taas ng inflation noon pong nakaraang administrasyon, siguro dahil naman din naman sa pandemic, mga kaistorya, no? Global kasi, mga kaistorya, yung pangyayari na yun 5 to 7%, kung hindi ako nagkakamali, ang inflation rate sa Pilipinas. Pero nagawa ni PBBM, mga kaistorya, na maibaba sa mahigit 1% lamang. Pag nagawa ng isang presidente, mga kaistorya, ng maibaba, ganun kababa ang inflation rate. At pag nagawa ng isang presidente na maibangon ang isang bagsak na ekonomiya, dahil nga po, mga kaistorya, halos tayo baldahin na ng pandemya, napakagaling na ng presidente noon. Sa loob lamang, mga kaistorya, ng 2 taon na ibangon ng presidente at nagawa pang maiangat. Napakagaling ng presidente. Pero hindi matatanggap yan ng mga didilis Oo, hindi nila matatanggap. May bago ba? Maging itong sa bigas, mga kaistorya, na 20 pesos per kilo. May nakagawa bang ganyan kababa na ibenta sa mahihirap na Pilipino yung 20 pesos per kilo? May ibang nakagawa bang presidente, mga kaistorya, sa nakalipas na 2 dekada? Pag-usapan yung inflation Huwag basta tingnan yung presyo mga kaistorya, yung inflation. Kasi kung itutumbas mo po yung 20 pesos na yun, mga kaistorya, magkano lang ang halaga niyan sa nakaraang 20 taon? Di po ba, mga kaistorya? Ito nga pong 20 pesos per kilo na bigas na ito'y pinuri po ni Ping Lacson, mga kaistorya. Si Ping Lacson, eksperto din naman. Ito yan. Yung presyo ng bigas kasi masyado mataas. Kasi dalawa yung pinaproteksyonan dito. Yung farmers natin, at least nabibili yung bigas nila at farm gate price. Instead of, traders, middlemen, sometimes numbering to around 5 or 6 middlemen. Imagine yung markup. Ang baba ng presyo pagkabili sa farmers, ang taas naman ng presyo pagbebenta sa mga consumers. Ito, nag-intervene yung government, nag-subsidize ng 13 pesos per kilo na peg nila sa 20 pesos. Pero actually, ang bili nila sa mga farmers, 33 pesos. So kumita yung mga farmers, hindi sila nalugi. At the same time, nakidaming yung consumers. Nag 20 pesos lang nila bibili. Sir, marami ang nanawa. But, mahirap i-sustain na mahabaan ito. Because we're allocating billions of pesos para sa subsidy. Hindi pwedeng forever mag-subsidize. Kailangan tingnan din natin yung long-term solution. How? Increase productivity. Yung RTL is a very good law, Rice Tarification Law. In-increase yung tariff, pero ang kapalit noon, may earmark na 10 billion pesos sa mga farmers para sa farm inputs. Ang problema, implementation, ang ginawa ng mga ibang may kalokohan, yung i-import nila mga machineries, mga tillers, miller, wala, mga madali masira. So, corruption ang kalaban natin. So, pagdating sa presyo ng bigas, I think it is a stopgap measure that should not be criticized and instead. Narinig nyo naman ang sinabi ni Ping Lacson, mga kaistorya. Alam nyo ba kung magkano ang perang pinag-uusapan dyan na ginamit ng gobyerno para lamang maibenta ng napakababa ang bigas? Kinuha yan sa mga magsasaka, mga kaistorya kung di ako nagkalam, sabi ni Ping Lacson, nasa 30 pesos, binili sa kanila. Palay pa lang yun. Hindi nalugi ang mga magsasaka doon. Kumita ang mga magsasaka doon, mga kaistorya. Binenta 20 pesos per kilo yung bigas. Kumbaga, kung tutusin sa negosyante, palugi. Pero sa gobyerno, hindi. Ginamitan nila ng bilyong peso na halaga ng pera para lamang po masubsidize yan pong bigas na yan. Kung kurakot ang presidente natin, di sana binulsa na lang niya yun. Hindi. Ginamit po sa bigas para makinabang ang mahihirap na sambayanang Pilipino. Ito na naman yung mga bumabatikos. Naku, gugutumin ninyo ang mga magsasaka kasi bebenta ng 20 pesos per kilo ang bigas. Nung hindi pa nagagawa ni PBBM, mga kaistorya, binabati ko si PBBM, hindi nagawa na maibaba sa 20 pesos per kilo ang bigas. Sabi ko naman nun, kakawawain nyo ba ang mga magsasaka? Kung bibilhin, kung gagawin ng gobyerno natin na maibaba sa 20 pesos per kilo ang bigas, magkano na lamang ang farm gate price ng palay nun? 3 pesos? O yun talaga gugutom nun sa mga magsasaka, mga kaistorya. Nung nagawa ni PBBM, eto na, yung mga magsasaka naman ang concern nila, mga kaistorya. Naghahanap nga ng butas, masiraan lamang ang president. Fake news sila.
Kasi po binili ng gobyerno ng mahal yung palay para wag pong malugi ang mga magsasaka. Sa halip kumita ang mga magsasaka. Tapos ibinenta ng bagsak presyo ang bigas. Ginamitan ng subsidiya. Bilyon-bilyong piso ang halaga. Ibig sabihin mga kastor, malinaw. Huwag kayong maniniwala dyan sa mga kapapaitan na yan, na pagkapapait ng utak ng mga yan at mga puso ng mga yan. Naghahanap lang po yan ng maisisira sa administrasyon. Ito pa, yung laban sa droga, mga kaistorya, sa ipinagbabawal na gamot. Ako naniniwala ako na hindi kayang tapatan ng nakaraang administrasyon yung mga nasabat na kumpiskat na huling involved na tao sa ipinagbabawal na gamot ngayong halos 3 o 2 taon pa lamang na termino ni PBBM. 6 na taon sa nakaraang administrasyon kumpara po sa kalahating termino pa lang ng kasalukuyang administrasyon, mga kaistorya. At ito pa, yung paglaban sa insurhensya sa mga makakaliwang grupo, may mga probensya nang nadeklarang insurgents free, wala nang rebelde. At libo-libo na po mga kaistorya yung mga nagbagong buhay at sumuko sa gobyerno. Hindi kayang tumbasan yan ng nakaraang administrasyon, mga kaistorya. Sabi nga ni PBBM, yung nagawa niya mga kaistorya ngayon lang nangyari sa loob ng 20 taon. Patalastas po sa mga gustong bumili ng matibay at mura na hollow blocks dyan po sa bandang Butulan, Kabanggan at Iba, Zambales sa 7 Brillantes na po kayo bumili para doble ang matipid po ninyo. Bakit kamo doble? Unang-una, mas mura kaysa sa iba, pero matibay dahil eksperto po ang mga yan, 3 dekada na silang gumagawa ng hollow blocks. Pagkatas, pag sinabi pa ninyong ni-refer kayo ni Juan Historiador, bibigyan kayo nila ng discount, kaya madoble po ang matitipid po ninyo. Kaya screenshot nyo na ang kanilang contact number, tawagan po ninyo. Ang kanilang exact location ay along Paitan Road, yun pong kalsada na papuntang Taugtog Elementary School, Project 4, Barangay Batunlapok, Butulan, Zambales. Yan po ang mga balita, impormasyon, kuro-kuro, opinion, kritisismo, komentaryo na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share po at paki-like, at sa mga bagong viewers po natin, kung nagustuhan ninyo ang ating content, ay maaari kayong mag-subscribe. Shoutout po sa mga solid kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Nagpapasalamat tayo higit kanino man sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas. Pasensya na po sa ingay, nasa bukid tayo, naglalagalag tayo, kaya talagang may ingay po sa background.